So, magandang gabi, no? So, ito yung shred guitar. Nawala yung sa loob. Pero itong mga nilagay ko lang na rubber. So, ito ay Hummer XT, no? So, medium yung ano niya, yung neck niya. Parang siyang parang Jackson, parang Ibanez. Pero, it's a shred guitar, no? Yan. So, ito siya ay pag video nito is 2026 and ito ay ang production nito is 2003 to 2006. So, dalawa lang ang kulay nito. Is this a gunmetal blue and yung isa na yung black. Ay, hindi natin ako. So, tinanggal ko yung volume, nilipat ko dito yung tone. Wala na, tanggal na, no? So, di man ako masyadong change ng tone. So, better off na lang yung tone. And then, ito stock pickups. String tube through body. Pinalitan ko ng top hat para may numbers. And ganito ang input jack niya. Yan. Paakyat. So, solid na solid. Bolt on yung neck joint niya. And then super strap na platform. And then ang wood is rosewood, no? Yan. Rosewood dotted inlays, klaro. At saka basswood ito. Medyo I don't know kasi may mga basswood na magaan pero ito mabigat, parang papuntang alder or mga swamp, parang mabigat siya. Pero parang medyo mabigat sa strap konti or siguro sa kapal niya, hindi ko lang alam. And bakit na nabili kasi wala na nag-manufacture nito. It's last of its kind, tapos dalawa lang sila, black and gun blue. And string to body pala, okay, nakalimutan natin, no? So merong iba dito yung humbucker lang, tapos na may tremolo, and then single humbucker, and meron sila dyan, at saka 5-way switch dito, itong dalawa, isa, dalawa. So, ang base sa research, ang resistance or ohms nito is around 10. Ito naman is around 16. Ito is nasa 6 to 8, 6 to 7, parang ganun. Kaya lang naka-tilt, no? Medyo mataas yung sa gitna, parang may hump. And stock. Pero ang nakalagay dito is yung designed by Duncan Design. Okay. Yung parang copy siya. Okay. So kung ano yung design niyan, kinopya lang. Professional na pagsabi na it's a copy. Okay. Copy ng Seymour Duncan. So experience ko nito is tuning stability maganda talaga. Tapos string height naman nito is yung sa edge ng low. So kung 1.8 ang lowest up to 1.5 to 2, yan dito yan siya. Ito naman kung ang lowest is 1, ito nasa mga 1.5, 1.7. So ganyan siya pagka set up. And yung sinabi nila na it's a intermediate, kasi daw hindi rolled dito. Actually rolled naman siya. May ma-feel lang talaga yung tawag dito yung frets. Kailangan may extra para papuntang professional kasi ang kuno nila is
intermediate daw ito na guitar. No? But it's fine. Galing po, made in Indonesia pala ito siya. 2006 na. So 20 years. So ang kakaiba lang nito is hindi nakalagay kung ano yung fret. Kung nickel or ano ba yan, copper or stainless. But puti siya, parang siyang stainless, pero during that time parang hindi pa masyado ano yung stainless na frets. Puti siya, and then hila siyang dents for how many years, no? Wala siyang dents, hindi din siya nag-shift, hindi siya nag-tilt. Hindi ko naman pinakailaman yung bolt dito. And then nabili ko ito is a damaged item. So ganun mo, hindi man masugatan, no? Okay, no? So para siyang na ano ko na ito na file konti para ma-roll lang yung mga edges, para may parang played na siya, tatagal, medyo matagal na. And ano pa, hindi naman siya yung wizard na manipis, no? So somewhere in medium lang yata siya. May iba kasi pag mag barcode ka, masakit sa kamay. Ito hindi ito siya. So minsan kasi yung pag masakit sa kamay, mas maganda yung mataba na ano na fret, no? yung dito sa likod. So fit naman siya. And then 25 something, 25.5 something yung ano nito. And then Tune-o-matic bridge. Ang electronics nito is very basic. Kung 20 years na eh. So parang ano pa man ang iano ko. And then ito din siya is a hammer, no? Hammer din ito. So Duncan design yung pickups, string through pa rin, tapos Tune-o-matic, boomerang inlays, up to this date. Maganda yung pagka ano na, parang sulit. So sa made in Indonesia, so Kort factory, okay? So medyo maganda yung parang sa Kort, no? Or sa PRS na somewhere na ano, yung the way sila mag-produce, no? Mass production man ito, pero maganda. It lasted for how many years. So kung tatanungin sulit, sulit talaga. So meron pa tayong ano, kasi nagmamahala na yung mga gitara ngayon, and then ito is nabili na less than 10,000, lower pa. So kung magbili ng brand new na maganda yung specs, okay, it's to each his own, parang ganun. Pero it's a new old stock guitar. Tapos dito na change ko lang to kasi nabali. Kaya walang bumili kasi may bali. So para siyang new old stock na damaged item, something ganun. Pero playability wise, kahit dito exact yung distance, gaganan mo, exact siya, walang shift, no? So siguro nakatulong yung matagal siya, hindi siya nagalaw or something. Hindi din siya nag-dry up. May nakita ako na kanina, pinuntahan ko sa isang mall, nag-dry up yung yung dito, yung wood. Ito tuning stability, basta tuning stability maganda, okay talaga, no? Kasi wala naman masyadong magalaw dito. And then hindi naman siya katulad nung sa
yung headstock ng sa Les Paul na yung ito yung G, yung third string medyo naga-shift. Ito fix siya. And then ang strings nito is yung nabili. Ang strings naman is up to this date hindi ko pa napalitan. So ang dito no parang string saver ang bridge niya. And then siguro ano pa man, yun lang.